Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA na makipag-usap sa Iran para ligtas na makadaan ang mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Yan ay para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis ng bansa sa gitna po ng giyera sa gitnang silangan. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Ipinupursige ng Malacanang ang pagkakaroon ng high-level meeting sa pagitan ng Pilipinas at Iran para ligtas na makadaan ang ating mga barko sa Strait of Hormuz. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Foreign Affairs na makipag-ugnayan sa Iran. Nauna nang nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Executive Department na itulak ang isang high-level talk sa Iran para makadaan ang Philippine-bound oil vessel sa Strait of Hormuz. Malaking bulto kasi ng langis sa Pilipinas ang inaangkat mula sa Middle East, habang higit 20% ng global oil supply ang dumadaan sa Strait of Hormuz. At yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro. At ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. Umaasa ang palasyo na papayag ang Iran sa hiling ng Pilipinas, lalo't maganda naman daw ang relasyon ng dalawang bansa. Katunayan, pang-apat ang Iran sa mga top importer ng saging galing sa ating bansa. At nung nakaraang taon, tumaas ng 81% ang banana imports kumpara sa 2024. Habang hinihintayan, nakaabang na ang Department of Energy sa paparating na 900,000 barrels ng langis pagpasok ng Abril. Manggagaling ito mula sa mga bansang Malaysia, Singapore, India at Oman. Dahil dito, napalawig ng halos 50 araw ang itatagal ng oil supply ng Pilipinas. We are assured now, but the future of the oil industry is not within our control. Aminado naman ng Malacanang, mahirap pigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo't hindi natin alam kung kailan matatapos ang gulo sa Middle East. Pero tiniyak ng Department of Trade and Industry ang commitment ng manufacturers na walang tataas na presyo ng basic commodities hanggang April 16. Lingguhan daw ang magiging pag-uusap ng DTI at mga negosyante matapos ang April 16 para malaman kung ano ang posibleng maging galaw sa presyo. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap na pasanin ito sa ating mga kababayan. Sa ngayon, umaapela ng pagkakaisa at pagtutulungan ang pamahalaan sa publiko. So as a country, this is our major appeal to our fellow Filipinos that we support each other, sama-sama tayo, and let's try to be as magtipid tayo sa electricity and fuel para po hindi po affected po yung ekonomiya natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.